Sa tuwing may paparating na malaking pangyayari sa bansa, lalo na kapag election year o may krisis na kinakaharap ang Pilipinas, isang tanong ang palaging bumabalik. May nakakita na ba nito sa hinaharap? At dito pumapasok ang dalawang pangalan na palaging pinagkukumpara ng netizens, Rudy Baldwin at Jovi Vargas. Pareho silang kilala sa mga prediksyon, pareho silang viral, pero magkaiba ang estilo, approach, at paniniwala ng mga tao sa kanila. Narito ang kanilang mga prediksyon ngayong bagong taon. Obserbahan natin ang kanilang pagkakaiba at pagkakaparehas. I can tell we need to talk about things. The cold truth. Taon ng 2026, magulo pa rin Kung masabi ko sa inyo na 2025, bangka ang kailangan, baka sa 2026 kailangan na natin ng yate. Nakikita ko pa rin ang mga trahedya, no? Ang mga lindol. Buong mundo ay maaaring mabigla sa lakas ng lindol na yun. Pero mag-iingat ang bandang Amerika, yung nararamdaman ko. Lindol. Nakakalungkot sa part na to is yung maraming nasawi. Taga-Abra, mag-prepared po kayo kasi kung ano yung nangyari sa Cebu, matitikman niyo po yun. Sa mga taga-Abra, huwag po kayong magalit sa akin kasi kung ano pinapakita sa akin, babala lamang po. Nasa inyo pa rin naman yung kung maniniwala kayo. Sa isang Asian country, may nararamdaman ako malakas na lindol na maaaring makaranas din ng Pilipinas. I hope hindi pa yan ang buwan. Ang lindol nasa kalagitnaan ng taon from July hanggang October, maraming tubig, ibig sabihin pagkabaha. Mas matindi. Mostly Luzon, dapat talaga kayong mag-ready. Kung masabi ko sa inyo na 2025, bangka ang kailangan, baka sa 2026 kailangan na natin ng yate. Babalik ulit, magla-lockdown na naman. Dapat talaga paghandaan ninyo yung pandemic. Kasi babalik po yung tatlong klase ng pandemya. Magla-lockdown na naman. Babalik si monkeypox. Tapos may dalawa pang pandemya na papasok na malala. Yung tipong yung isa talaga malala, parang kinakain yung laman natin. Mga papasok na panibagong mga virus na may kinalaman sa hangin. Mga artista naman, merong dalawang itong isa kasi bagong sibol. Maganda ito, babae ito. Ang ikasawi po niya is yung hamon ng kalikasan. Yung isa naman, accident. May tatlo pa akong nakitang kilalang personalidad na napasama sila doon sa nangyaring plane crash. Isang kinikilalang artista na may letter S, may nakikita akong letter R, may malaking insidente ang taon para sa kanya. Ang pagkakulong din na nararamdaman ko na nasa showbiz din na merong nakikitang mga case o scandal o pwede rin namang scam, magiging balita rin ng taon ng 2026. May mga vlogger na kilalang kilala talaga. Yung sikat talaga. Mas mataas kasi ang antas ng mga vlogger na masawi sa taong 2026. Merong isang comedian, stand-up comedian, pagkawala ng taon ng 2026 sa part ng showbiz. No? Dalawa ring lalaki ang nakikita ko sa part ng showbiz ang magkakaroon ng mga titawag natin hindi magandang health issue na maaari na pagkawala. Merong isang politiko. Kilalang kilala, mataas din ang antas niya na nakita ko sa kanya mangyaring assassination. Talagang pinagplanuhan na siyang tuluyan, pero dahil alam na rin niya, kasi may experience na siya before, naagapan. Ang pagkamatay ng dalawang tao, lalo-lalo na yung mga dating leader na dating naging politiko. So nakikita ko ang isang aksidente. Yung isa naman dahil sa sakit, ay edad na rin itong politiko ito. 2026, even 2027, merong dalawang bansang Asia na talagang matuloy yung gera. Nani? Medyo madamay lang tayo sa taong 2026 magkaroon po talaga ng terrorist. Sumabog yung sakyan, yung mga biyahe ng province, especially papuntang Batangas, papuntang Pangasinan. Pero meron po ako nakita, mismo sa terminal lang po sa terminal lang nangyari yung pagsabog nung bus. Tuguan, marami po talagang nasawi. Meron po akong nakita sa taong 2026 na 4 na sasakyang himpapawid na ma-hijack. Ang isa po doon is talagang sumabog.
Yung tatlo, nagkaroon ng negotiation. Paulit-ulit kong sinasabi na maaring magkaroon ng problema ang ating presidente nakaupo kung hindi niya maayos ang problemang nakaharap niya itong taon ng 2025. May mapatunayan lang siya, maaari pa rin naman siyang tumagal. Pero on the first quarter of the year, meron pa akong nararamdaman na paparating pa rin ang tinatawag nating people power. Maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problema ito. Ay malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagbabago na mangyayari. Sa corruption, huwag po kayo magalit sa akin. Ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong, pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May makukulong na ba ng malaking tao? So, meron ako nakitang mga senator, pero ayoko munang banggitin ang mga pangalan. Dating mga nakulong na, maaaring makulong pa. More of the issues sa corruption. Ano nga ba ang dahilan kung bakit inilalabas ni Rudy Baldwin at Jovi Vargas ang kanilang mga prediksyon? Kumukuha lamang ba sila ng atensyon o nagbibigay sila ng babala sa mga tao para paghandaan ang mga ito? Malayo-layo pagtatahakin ng taong ito at nagsisimula pa lamang tayo. Tingnan natin kung sino at ano ang tatama sa kanilang mga prediksyon. Ikaw, anong tingin mo? Mas naniniwala ka ba sa symbolic visions ni Jovi Vargas o sa detalyadong prediction ni Rudy Baldwin? Comment down below ang opinion mo. Like the video kung na-enjoy mo. At mag-subscribe para sa mas marami pang viral, controversial, at mind-opening content. Kita-kits sa next video.